ginagawa, punta kayo rito. Ngayon sabi ni Pastor, kahit may ginagawa kayo sa inyong mga punta na kayo dito. Na, unang sa lahat, nais ko po muna magpasalamat sa Panginoon sa na natapos na graduation nila Patricia kahapon. Salamat po sa ah, provision sa mga natapos na achievement na nakuha ng mga bata, si Andeng, then si Andre na di mo inakalang nakasabit pa. Pero thank God for di mo nakikita kasi nag-aaral. Thank God for the wisdom na binibigay sa kanila ng Panginoon. Salamat sa mga bagay na yan. So, hindi na ako magtagal. Let's go on our devotion for this night. Let's all rise. We open our Bibles in Galatians 5. Galatians 5 verses 22 to 23. Are you there? Basahin ko na lang po sa inyo, then sundan na lang po ng inyong mga mata. Galatians 5, chapter 5, verses 22 to 23. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Let's pray. Lord, Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat Panginoon sa inyong kabutihan sa aming mga buhay. Salamat po sa opportunity na pinagkaloob niyo po sa akin, Panginoon, na makatayo po dito sa inyong banal na harapan, na sa salita ngayong gabi na to para sa inyong mga anak, Panginoon. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Itago niyo po ako sa inyong likuran, Panginoon, nang sa gayon po ang inyong pong kabutihan ang siyang makita, Panginoon, at hindi ang aking karumihan, Panginoon, O Lord. In Jesus' name pray. Amen. Let's be seated. Galatians 5 verses 22-23. Pag-usapan natin is fruit of the Spirit. Yung isa lang, kasi madami yan eh. We're talking about temperance. Ano ba yung temperance? Temperance means self-control. Pag-usapan natin yung self-control. Ano ba yung self-control? Self-control, kung paano mo pagpigil sa sarili mo sa mga bagay-bagay na because just share with you this mga past few days, weeks, months, sometimes, many times, we cannot control ourselves because tawag dito, maraming mga pagsubok, and then maraming mga dumadaan na struggles. Pag overloaded na yung isang tao, sobra ng iniisip niya, ano po yung nagiging resulta? Mainit ang ulo. Lalo na pag walang pera, no? Konting kibot, pag ginanyan mo, ano? Di ba? Am I right or am I right? Di ba? That is self-control. How you control yourself always to be calm, to understand always the situation, kung ano man yan o ano. Pero, when it comes to self-control, napakahirap po isipin, mga kapatid, na kaya ko ba to? Am I really can do it? Kaya ko ba i-handle yung mga situation, yung mga bagay-bagay na out of your league, out of your consent, na minsan nagagawa na lang natin dahil number one is tayo ay emotion. Nadadala tayo ng emotion natin. Number one dyan, galit ka. Right? Pag galit ka, anything na ibabato sa iyong salita,
ang balik niyan sa kausap mo, pagalit din, padabog din, na para mo siyang, gusto mo siyang susunggaban o aatakihin mo siya. Kasi galit ka eh. Ano yung impression ng kausap mo? Ano yung magiging impression niya? Na, ay, pala to, pangit, di ba? Pangit, no? Lalo na tayo pagka sinabi natin na Christian ako, anak ako ng Diyos, tapos ganun yung, sabi nga ni Pastor kanina, no? Kristiyano pa naman, ba't ganitong, ano? Di ba? So hard. It's so hard, mga kapatid. It's so hard. When we talk about temperance, again, self-control, it's really hard to control it because it is really, ano tawag dito? Unavoidable. Mahirap iwasan. Lalo na when you're already in the situation na ano ka na yung, for example, pag sa kalsada, like me and Brother Marlon, mas mahaba yung ano namin sa kalsada, we always feel pagka minsan yung mali yung ginagawa nung kapwa motorista, tapos muntik ka na maano, nagagalit ka kagad di ba? Bugok talaga. Baliw talaga. Pero pag once na halimbawa na gumanti ka, anong mangyayari? Nagpo-provoke ka lang doon sa accident or incident na dapat hindi mangyari. Which is, we need to always to be calm. Think about ahead kung ano yung mangyayari. Be analyze. Kasi wala naman talagang patutunguhan eh. Di ba? Pagka pinatulan mo, lalo na pag sa kalsada, pinatulan mo siya, wala talagang mangyayari. Pagka lalo na isa pa, pride. Pag ma-pride ka, ang hirap magpakumbaba, di ba? Kasi pilig mo all-knowing ka na eh. Ang hirap i-control ng mga bagay-bagay. But always sinasabi ni Pastor Aris, sa mga maliliit na bagay na nangyayari sa buhay natin, there's always na tinuturo yung Panginoon natin na which is very hard to understand. Di ba? Na may itinuturo siya sa mga maliliit na bagay na hinahayaan na mangyari sa atin ng Panginoon, may tinuturo siya. Because, sabi nga, do you believe that God is a sovereign God? God allow it to happen. There's always a purpose why it's happening to our lives. Na because God is sovereign God, God is in control of everything. Kung ano man yan. But we need to understand in our capable mind na ano ba yung tinuturo ng Panginoon dito. Ang hirap no? Ang hirap. Minsan, hindi maarok ng ating pansariling karunungan yung mga maliliit na bagay. Lord, bakit? 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 And then sometimes we come up in a decision na pangungunahan pa natin yung kalooban ni Lord, which is very, very wrong. Very, very wrong. Just like, tawag dito, nung umalis ako, then, kasi pagka kalooban ni Lord, umalis ako, sumunod ako sa wife ko, nag-UAE kami, ang dali lang nung makapasok ng trabaho eh. Ang dali lang, wala pang buwan, may trabaho kaagad ako eh. Pero nung time na wala na akong nakuhang trabaho, linalaban mo pa, lumulobo yung gastusin, yung utang namin mag-asawa. Which is, dapat at that time, we need to understand kung ano yung tinuturo. Uwi ka na, anak. Dito ka na lang sa silo. Dito ka na lang sa silo. So, yun, as an introduction yun ng ating pag-uusapan ngayong gabi, it's about self-control. How to manage ourselves na
to be in full control of the Holy Spirit all the time. Okay? Number 1, God is sovereign and in control of all things. In Ephesians chapter 1, verse 11, Ephesians chapter 1, verse 11, ano sabi diyan? In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him, worketh all things after the counsel of His own will. Just like what I said, God, our God is a sovereign God. Sovereign God na He is in full control. You know what? I do believe nga na si Jesus hindi niya na kailangan yung self-control eh. Why? Because God is already in control of all things. Di ba? God is already in control of all things. Kaya kung ano man yung mga nangyayari-yari, katulad yung mga war na yan, there is always but yung war na nangyayari ngayon, mahirap i-predict eh. But that's a prophecy na darating yung time, babalik ang Panginoon. Gugunaw talaga yung mundo. But, sabi ko nga, God is in control of all things. Pero, why do we questioning God? Why is this happening to us? Diba? For example, if we praying for something, then hindi ito natupad, ano yung nararamdaman mo? Ano yung, what do you feel? Lord, bakit? Bakit hindi mo, ayaw mo ibigay, ayaw mong pagkaloob sa akin to? For example, sa work. You know what? Sabi ko nga, sa work, humingi tayo ng work. And we also know about it na every one of us needs work. Because etong mundo na to, umiikot to sa sa mundo eh. Sa mundo ng kaperahan. Wala kang trabaho, wala kang pera. 'Di ba? Wala kang maibigay. Yari ka sa operator mo, yari ka sa commander mo, 'di ba? Hirap. May hirap. Pero maraming mga kapatiran na pinadalangin natin na magkaroon ng trabaho. But the time that nagkatrabaho na, hindi mo na rin sila makita. 'Di ba? Masakit man isipin, but the thing is, ang nangunguna sa sarili mo, yung control mo, wala na sa sarili mo. Sarili mo na yung nagko-control sa'yo, hindi na yung Panginoon. Because you allow it to happen. You never had a single leap of faith na, Lord, bigyan mo ako ng trabaho na free ako ng Wednesday and Sunday para andun pa rin ako sa work, sa gawain. But the thing is, minsan kinakain na tayo ng sistema eh, right? Kinakain na tayo ng sistema, self-control. Pagka ikaw, kontrolado mo yung sarili mo, hindi mo hayaan na yung gawain ay pangunahan ka ng iba. Pag sinabihan ka rito, humingi sa'yo ng pabor, huwag ka tumanggi. Huwag ka tumanggi, di ba? Huwag ka tumanggi. It's a privilege. It's always a privilege na makapagsalita, makapag-share sa inyo na dapat hindi mo siya tanggahan. Because number one is, it's always a blessing for us na makatayo rito dahil natututo ka. Nakakapag-aaral ka. Kasi pag di ka na nakatayo dito, di ka na listener ka na lang always dyan. Gusto mo ba yung ganong lang? Di ba? Pero sabi ko nga, ang daming
maraming pagsubok na medyo dumadaan sa akin ngayon, pero sabi ko, Lord, tiwala lang. You know, it's very hard to focus right now pagka ang marami kang iniisip. Maraming gumugulo sa utak mo. It's very hard. It's very hard to speak. But thank God for the grace of God still allowing me to speak with you right now na with the strength. Sabi ko, wala lang, Lord. Ikaw naman yung let your Holy Spirit be filled with me din. Sabi nga ni Pastor, let the yung Joker kanina, the show must go on. So, number 1, 3 points lang po ito. Number 1, God is sovereign and control of all things. Let's always be reminded that everything na nangyayari po sa ating mga buhay, yan po ay kalooban ng Panginoon. Maliban na lang kung ang sarili mo na nasusunod, di na yan si Lord. Because it's always contradict. Pagka ang nanguna na sa'yo, yung sarili mo. Then second, self-control, temptation, desires. In James 1:13 to 15. James 1:13 to 15. Let no man say when he is tempted, I am tempted to God. God cannot be tempted with the evil, neither tempted he any man. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust had conceived it, bring it forth sin. And sin, when it is finished, bring it forth death. Sabi ko nga, bakit yung temptation is always dumarating sa atin? Why? Because nature po talaga natin na nature ng mga tao is sinful. Because we are sinful. Because nandiyan po lagi yung diablo na parang roaring lion na always waiting for a chance to devour us when he is tempting us. Marami pong instances sa mga buhay natin na inaatake po tayo ng kalaban ng temptation. But the thing is, this our body is corruptible and lustful. Marami pong tawag dito, devices na ginagamit ang mundo para po tayo ay kumagat sa mga pain niyan. And no one is exempted about here. But it's very hard to fight on this tawag dito, on this journey ba? on this life. Mahirap po labanan yung buhay, lalo na yung mga andyan yung devices ng mundo. Ang hirap po labanan. Unang-una po kasi dyan, kinukuha po yung time natin. Diba? Kinukuha yung time natin, yung paglilingkod natin. Maraming inaagaw sa atin. Kasi yung natin, it's true na tayo po yung makasalanan. We are sinners. But the thing is, paano natin paglabanan to? Kaya sabi nyo sa James 1, it always remind us na sino bang hindi na-tempt? Sino bang hindi, tawag dito, na udyok? Kaya sasabihin lang naman natin, tao lang naman ako eh. Tao lang din naman ako. Eh sabi ni nalala ko yung sinasabi ni Kuya Will lagi, lang ako eh, tao lang ako, marupok. pero
Hindi tayo exempted sa mga bagay na to. Hindi tayo exempted sa mga bagay na to na dapat always lagi nating prepared. Prepared, pinaghahandaan. You know, kung mapagtatagumpayan natin yung mga bagay nito, yung magkakaroon tayo ng disiplina about self-control sa ating mga sarili, ma-achieve natin yung yung self-awareness. Magiging aware ka na eh. Magiging aware ka sa mga bagay-bagay. That is the second. Temptation attacks you through your old sinful desires. Kasi marami tayong desires sa buhay. We're always full of desires. But be careful. Yung desires na yon na gusto mo siyang ma-meet, hanggang saan ka ba dadalhin ng mga bagay na yon? Kaya always think about ahead. Then, third, growing in self-control, practice discipline. Ito yung pinakamahirap. Practice discipline. Sabi sa 1 Peter 5:6, 1 Peter 5:6, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Diba? Mahirap po mag-practice ng self-discipline pagka tayo po ay marami tayong hangin sa katawan. No? Kasi, you know, sabi ko nga, pagka ako, may kliyente ako na, na marurunong, na nakikita, mag-aral ako, pagtapos ako ng ganito. O nga, no? Aral ka, ganyan, pero di ka mo magbayad ng utang mo. Hatawa na lang ako. Sabi ko, loko-loko to. Pero, ang hirap makipagtalo sa mga taong marurunong, maraming alam. Kaya nga ako, di na ako nag-ano kasi sabi ko, maya mo na. Pinagpapa sa Diyos ko na lang. Kasi mahirap sila tumanggap ng Ang masakit sa kanila kasi, just like us, mahirap po kasi tanggapin yung katotohanan. That is true. That is true na mali is mali. Pero ang hirap tanggapin. Sobra. Minsan nga, yung mali nga, pinaglalaban mo pa para maging tama. Pero just like I'm always saying, hindi mo matatakpan ng isang pagkakamali para maitama mo yung isang mali. Di ba? Hindi mo pwede pagtakpan ng isang mali para maging tama yung isang mali. It's always wrong. Di ba? Growing in self-discipline. It's very hard na nakikipag-argument ka sa isang bagay na alam mo, pero what the thing is, God give it us wisdom how we handle those things. Di ba kayo masaya na kahit na ganito lang yung buhay ng bawat miyembro sa atin, sa bawat isa, wala namang nakakaangat dito talaga na mayaman, right? We're always, sabi ko nga, wala naman dito na namumuhay na talagang mayaman. We're always suffering na may mga financial troubles pa rin tayo, bawat isa. Pero, hindi nangangahulugan na ginugutom tayo ng Panginoon, right? Pero yung mga taong ang dami na nilang resources ng mundo, money, financial issue, financial freedom nandiyan na sa kanila, they always struggle. But I do believe, naniniwala ako sa bawat isa sa atin na kung ikaw ay Kristiyano, you're always contented on the life that God has given you. Given to every one of us.
Why? Because dahil yan lang yung kapasidad natin ng bawat isa. Ayaw na ng Panginoon na lumago tayo dyan. Baka mamaya kasi kalimutan na natin siya. I always believe on that word. Kaya hindi hinahayaan ni Lord na, kaumangat ha, diyan ka lang. Baka kalimutan mo ako eh. Di ba? Baka kalimutan mo na ako pagka, ka na eh, tumaas ka na eh. Kaya sabi ko, I always telling to myself, trabaho ka ng trabaho, kayod ka ng kayod. Ano nakuha mo, ano napala mo. Later on, nagkaroon ka ng maintenance. Nung di ka nagtatrabaho, wala ka namang maintenance. At saya-saya mo pa. Kaya trabaho ka na trabaho, nagkaroon ka na ng maintenance. Di ba? Trabaho ka na trabaho. Dati, di ka naman nagpapacheck up. Ngayon, nagpapacheck up ka na. Tama ako, mali. Ang saya, di ba? Pero God is telling us and teaching us na, be always contented on what you have. The problem is, wala tayong disiplina kasi. Hindi tayo nakukontento. Yun talaga yung nature natin. Minsan, yung binigay mo na yung kanang kamay mo, gusto mo pakunin pa yung kabila. Di ba? Kunin pa yung kabila. Hindi tayo nakukontento eh. Hindi tayo nakukontento. Honestly. Because we strive always and eager to get more and more and more and more and more and more. Bakit? Pag nakuha mo na ba lahat? Nakuha mo na ba lahat yan? Sa tingin mo, na-achieve mo na lahat? For what? To boast it around the people around you? To boast it to others? Ay, ito ako eh. Nagawa ko yan eh. Sino nang glorify mo? Si God ba o yung sarili mo? Diba? Who did you glorify? You boasting around yourself kasi achiever ka, di ba? Matalino ako, na-achieve ko to, nag-aaral ako. Who did you glorify? Did you glorify God? Where is the discipline you have? Where is the discipline? Di ba? Kaya ang hirap nitong nung inaaral ko to, just for a short time. Sabi ko, Lord, ito yung itinuro mo sa akin, pero ang hirap intindihin ng mga bagay-bagay na to when regarding about self-control. Because it covers everything. Everything talaga. And then sa conclusion, ask God to develop the fruit of self-control in your life. Sabi doon sa Titus 2, chapter 11, verse 12. And dito na po tayo magtatapos. Titus 2, 11 verse 12. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Diba? For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Ang hirap labanan nito, yung denying ungodliness, worldly lust, yung devices of the earth, to live righteously. Because, sabi ko nga always, living in a Christian life is not a bedo process. Maybe, it's a turn o process for Christian, pero hindi rin ako niniwala dun eh. Kasi mahirap po talaga panindigan yung pagiging Kristiyano, lalo na pagka maraming sumusubok sa'yo. Kasi andyan yung mundo eh. And tayo nga, as nature ng ating katawan, is sinful. But God always remind us na
if you love, if you do have love for God, kasi kung wala ka naman pagmamahal, hindi mo kaya i-overcome itong mga to. Hindi mo kaya siyang i-overcome mga bagay-bagay na to. Kaya dapat, love always comes. Always. Isa pa nga eh. Pag may kaaway ka ba, may kagalit ka, kaya mo bang sabihin mahal kita? Ang hirap, di ba? Lalo na pag nag-aaway kami ng bisor ko, sasabihin niya ako, mahal na mahal kita eh. Saan mo hinuhugot yung salita mo? Ginaganon ko kasi. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Ginaganon ko yung bisor ko. Saan mo hinuhugot yung sinasabi mo? Mahal kita nila, ayokong magaya ka doon sa mga tanggal na wala. Boss, nakikita ko naman yung pagmamahal na pero yung sinasabi mo na yan na ginagawa mong sa akin, hindi ko makita kung saan mo inuhugot yung sinasabi mong pagmamahal eh. At the very first place, wala ka naman tinulong sa akin na para ma-achieve ko itong bagay na to. Kasi unang-una sa lahat yan, kami pa rin naman gagawa eh. Alam mo, ang sabi ko sa kanya, boss, alam mo ang dapat mong baguhin sa sarili mo. Ba't hindi mo na lang kaya kami i-motivate? Wala kang ganun eh. Wala siyang ganun. But, hindi yung araw-araw, minor salary day ngayon. Kahit pecha atres, adjust 9, minor salary day. Darating yung pecha ng 15, 30, major salary day yan. Darating yung mga ibang pecha, 15-30, major salary day talaga ng tao yan. Darating yung ibang pecha. Lahat yan minor. Bawal masiro. Sabi ko, boss, hindi naman pwede araw-araw Pasko. May dumarating po talaga sa dumarating din talaga sa punto na tawag dito, na nabobokya tayo. Wala naman taong perfecto, boss eh. Imbis na encourage mo yung iba. Alam mo na ang ginagawa mo sa sarili mo. Masyado ka ng sabi ko, ba't di ka kaya matulog? Ba't di ka kaya matulog? Baka pagising mo, magbago ka. Kasi ako sa kanya, sinasabihan ko siya ng open ako pag nagagalit ako. Yun lang din yung kagandahan sa relationship namin. Nakikinig naman din siya. Sabi ko, mahal mo, pero yung ginagawa mo na pambabaterya sa akin, hindi ko alam kung saan mo hinuhugot yan eh. Hindi ko alam kung saan mo hinuhugot yan. Sabi ko, bakit boss, pinabayaan ba kita, binagsak ba kita, pinahiya ba kita, hindi naman, di ba? Pero ba't ganyan ang mo sa akin ngayon? Dapat nga, pinupulbuhan mo ako, binibigyan kita ng binibigyan kitang bonus eh. Hindi nila, kasi ngayon, although nandun na naiintindihan kita, ang nakita ko naman problem sa sarili ko, mahirap po kasi magpasakop. Lalo na pag bata yung kausap mo. Matanda ako sa kanya eh. Pero, nandun eh. May position eh. May position tayo eh. Nandito siya eh. Sabi ko, boss, position lang naman yan nagbago sa atin eh. Pero alam ko na po yan, na ganun ko siya. Sabi ko nga, wala mo na pala, ba't Pero, sabi ko, minsan para hindi ko na lang siya hindi ko sinasagot yung tawag niya. Maga-maga tatawag. Hindi ko lang sasagutin. Kasi alam mo yung ang pag-umaga, yung tapos darating sa'yo na kausap is stress. Maghapon ka na stress. Problema. Kung tutusin, wala namang problema. Siya lang nagbibigay ng problema sa sarili niya. Kaya sabi ko, kaya pag umaga, andyan pa yung momentum ko eh. Dapat, ko lang ako niyan. Dapat, sila lang ako niyan. Good vibes lang. Sasalubungin ka, tatawagan ka, kakausapin mo, tapos, ayaw kita kausapin, hindi ko na sinasagot. Kaya nga naka-block sa akin yun eh.
Dito lang siya sa ano ako nakakatawag sa isang phone, pero dito sa personal phone ko, hindi siya nakakatawag dito, naka-block sa akin yun kahit sa ano ko. Ka-block sa akin. Bait ko, di ba? Iniiwasan ko kasi. Iniiwasan ko lang kasi na masira yung araw ko. Kasi pagka una, nasira na yan, ang hirap na. Minsan nga, hindi ka pa nakapag-pray sa umaga, tatawag na siya. Di ba? Ay! Nako, di ba? Ang hirap. Hirap. Paano mo paglalabanan yung mga ganyan? Sabi ko, pero may tinuturo pa rin sa atin. May tinuturo pa rin sa atin yung Panginoon always sa mga bagay-bagay na yan. Na dapat yung self-control mo, sarili mo, kung paano mo i-handle yung mga bagay-bagay na matiwasay, mahinahon ka, always be calm. Always be calm. Always be calm na huwag ka laging paggalit. Minsan nga, kaming asawa share ko lang. Napahaba yata ako, patapos na dapat ako Sabi mag-asawa. Minsan may mga malilit na bagay kami na pinagtatalunan. May malilit lang talaga. Parang wala namang kakwenta-kwenta. Pero napapasigaw ako. Napapasigaw siya. Sabi ko sa asawa ko, wag naman ganyan. Para ka naman laging galit sa akin, wala naman akong ginagawa sa iyo. Pwede mo naman sabihin kasi yung bagay-bagay na mahinahon ka. 'Di ba? Pwede mo naman kasi sabihin na may problema ba? Depende kasi yan Depende kasi yan sa karakter Pagka may sinabi sa iyo yung tao na pagalit ka, anong balik mo? Pagalit din. Tama ba ako? Nasalita. Pero pag inunahan mo yung tao na magalang ka sa umpisa magsalita, mahinahon ka, mahinahon din yung balik na salita sa iyo. Mas magkakaintindihan kayo. Subukan nyo sa field magtrabaho. Ewan ko lang, maningil ka na galit ka. Baka barilin ka dyan. Ito yung tinuro sa akin ng trabaho na to. Always calm kahit na may utang yan. Kasi kung di magbabayad dyan, wala ka rin kikitain. May naong ka lang buawayin. Kahit nagalit ka na, kasi masyado siyang galit ka na, kalmado ka pa rin. Huwag kang magalit. Bawal magalit. may hari ka ng BSP. Pag reneklamo kami, sarado si home credit. Kaya itong devotion na to sobrang meaningful sa unang-una yan sa buhay, then it's very practical talaga. Practical devotion sa bawat isa na hoping and praying na may natutunan tayo dito, bagkus i-apply natin sa mga sarili natin, sa ating mga buhay. Lamang po, and to God be the glory. Maraming salamat po. Amen. Thank you, parang may hugot yan. No? Parang may hugot si Kernel. No? Pero salamat tayo sa Panginoon because it is the fruit of the Spirit. Fruit of the Spirit. Bunga ng banal na Espiritu sa atin. Bakit? Kung titingnan natin, Galatians chapter 5, verse 19, ilan lang, saglit lang, para dagdag lang sa atin. No? Galatians 5:19, na ito yung mga ginagawa ng laman. Hindi ikakaila ang gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, kasali pala to, no? Pagkaagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng ito ay hindi magkaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. No? Ito yung ginagawa ng mga taong wala pa sa Panginoon. Kaya nga ang mga taong gumagawa nito,
na sinasabing nasa Panginoon na ay malaking question mark, questionable. Pero tayo as may banal na espiritu sa atin, tulad nga ng binanggit kanina ni Garnel, na paano natin gagawin yung mga bagay, no? Na for example, si boss na tumatawag lagi pag umaga, anong gagawin natin? Hindi naman natin matatakasan itong mga bagay na to, no? Kahit anong sabihan pa tayo ng mahal kita, kaya ako sinasabi to sa'yo, hindi ko nararamdaman yung pagmamahal mo, boss, no? Pero it reminds us, salamat sa Panginoon dahil ang pagmamahal at itong bunga ng banal na espiritu ay hindi nanggagaling sa labas, kundi sa loob na nandito sa ating puso. That's why it reminds us, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Yung temperance, no? Alam natin yung thermometer. Pag dati pinalagay sa kilikili, sinabi sa